we have redesigned her ultimate skill. In the new patch, players Tapos kulang na lang sila ng full clip here. Skins are even possible with that, but Dati, yung mga mabalik tayo dito sa Blacklist International versus generation. Kasi sila yung naglaglag sa We'll see kung ano nga ba mangyayari. nagkakaleo just one. So, etong teams na to, compared dun sa mga naunang mga teams natin, umaabot ng mga 40 plus yung mga unique heroes pick. This team, both of them, they do have their own specific specialties in terms of the heroes they pick, but they tend to pick what's really, really working for them. And of course, let's go ahead and check the player head-to-head dito sa dalawang teams na ito. We do have here Full Clip and Carl TC, the carry of both teams. The second and third as well for the KDA, ang number 1 nga natin. Yung kanina, si Had GC. Wow. The difference, I guess, for both of these teams, I think both of them almost had the same hero. I'm not really sure kung gumamit na ng 1-1 si Full Clip. I don't think so kasi si Carl TC gumamit na siya. Meanwhile, Full Clip naman have been already using carry, and I think the last match dito ng Bren, they did have Carmilla for Carl TC. So, this may be, baka makakita tayo ng mga kakaibang hero dito for Carl TC, or rather for the whole Bren Esports, because this game is not gonna budge anything or hindi na mapapalitan yung kanilang pwesto mismo sa kanilang bracket B. But the game for Blacklist International is magiging mahalaga, especially sa kanilang placement on bracket A. Both of these players are aggressive and at their own right. May kita nyo, Full Clip been able to sabihin na natin he's actually the rookie here in terms of being a carry as well for the team for Blacklist International. Pero sobrang nakakasabay siya. Third on the KDA for a rookie is very, very phenomenal. Napaka-awesome ng stats na ito, mga kaibigan. And we're about to see kung gaya ng sabi niya kanina doon sa minute to meet is gusto kong makalaban ang lahat at gusto ko rin makita kung ano ang pwede kong ibigay sa kanila, and this is a very, very huge statement if Blacklist International, if Full Clip could be able na mas malampasan si Carl TZ, one of our prodigy nga na itatawag dito sa MPL. Sa tingin nyo, mga casters, kayang-kaya ba to ng Blacklist International? Feeling ko, pwede. Kasi yung Blacklist International, they tend to lose kapag nananalo na sila, tapos biglang natalo game 1, yung buong series talo na nila. Pag hindi nangyari yun, pwede tayo mag... Uli, dahan-dahan. Dahan-dahan. Sige. Sabaw na eh. Yung buong series talo na Kapag nila. nandalo Pag hindi sila. nangyari yun, pwede tayo Ulitin natin. Okay. Ang Blacklist International. Sabaw na eh. At yung buong series talo na nila. Pag hindi nangyari, tapos bigla silang... Pwede tayo natin. Ang Blacklist International. Sabaw na eh. At yung buong series talo na nila. Pag hindi nangyari, tapos bigla silang... Ulitin natin. Nangyari para sa kanila. Yung mga losses na ganun para sa kanila ay laging ganun yung formula. Okay. Very good. Sabaw na. May natatransfer yung alam mo to, sobrang sabihin na natin guys, colloquial term yung sasabihin ko. Pero feeling ko maintindihan nyo naman. The drop. The Ay, drop. men, maganda yung drop ngayon. Yung laban ng drop na lang ngayon, maganda. It's the the coaches. The coaches. Ang manok laban sa... Manok din, sa Bibe. Sa Bibe. Bibi at Manok. Bibe at manok ang naglalaban. Yung isa ko Rian. Oo, yung isa si Bonchan. Tsaka yung isa si Daki. Si Daki. Daki with the double Y. Double Y, si Mr. Quack Quack. Alam mo kung bakit double Y? Kasi mahilig siyang magtanong kung bakit. Bakit Why? nga ba? Why? Oo, Tama, diba? tama. Ay, naku, si Barats.
Pinili na naman dito ng Blacklist priority. Kita naman natin ang Bren. At nakikita mo naman si Coach Daki na Nagtatago yan. nagtatago. Anime din Nga yan pala, men, may Anime din yan pinapabati ng tropa natin sa Bren Esports, si Dr. Claudette Morales. Ay, oo. Oo, yan. Ang inspiration ng Oo, ni Sir Francis. Sir Francis. Oo, shoutout kay a.k.a. Mr. Kwakwa. si Mr. Kwak Kwak. Oo. At binabati ko rin ang namabilis ang aking tropa na si Calvin Trilles at ang kanyang tropa peeps at team na snip na si Kuya Kevin. Hello sa Okay, inyo. okay. Moving on. Siyempre, alam mo naman, tinake na ni Kuya Dax ang opportunity eh. Iba talaga eh. Pero eto na, Kuya Wolf ha. Bren Esports, nakangiti. Mhm. Mukhang sabi nila dito, Kuya Wolf, confident sila. Ay, naku, binigay na naman sa Blacklist ang Lancet. Go to Lanceta. hero talaga ni si Lanceta eh. No? Full clip. At yung Full Bren clip, eh. Esports, tinapatan nila Ling. Ay, Espadahan 2020 talaga. nakalagay kanina dun sa sa nilagay ni Wolf na player versus player head to head. Ang Espadahan 2020. Carl TZ versus Full Clip. Oo. Pabilisan ng pass-hands to, Kuya Ay, Wolf. oo. Kumbaga bawal ang slow hands. Kaso feeling ko kasi, Slow hands, die fast. die sabi nga fast, nila. feeling ko kasi si Carl TZ, hindi siya pass-hands. Solar hands siya. Solar hands? Oo. Ano yung solar hands? Men, ang solar hands. Sumakasuma. si Azumakaso ngayon. Si Bull Clip kasi, pass hands, magugulat ka na lang, nandito na siya. Oo. Pero si Carl TZ kasi, yung solar hands niya, magulat ka, na-outplay. Sneaky hands eh, Sneaky no? hands. Si Azumakaso. Sumakasuma. Pero tingnan natin kasi yung Natalia naman, ang kakaiba. Ipapahawak natin nila to kay Kuya Pew. At si Kuya Pew, hindi nila pinala yung Selena, pero sabi nila kasi ito kasi yung pinakamalakas na... Ito na kasi bago Yan. ang hero eh. Uy, Ako na si si Nati. Pompey ba yun? Si Pompey, hindi. Hindi. Kamukha lang ni Mukha lang, mukha Pompey. lang. Binabati natin si Pompey. Si Pompey ay isa ring pro player ng Bren. Tama. Pero, Kariban. Ay, mag-aakay ba ang Ala. blacklist? Kasi, men, yung Kari, nagme-make sense sa Barats yan. Syempre, Habang pakunat ng pakunat yung Barats, yung Kari, Slicing. natutunaw niya yan. Natunaw yan. Kaya niya mapaputok gamit yung light paputok, wheel. Light wheel, oo. Spinning light wheel. Sining light wheel. Light wheel mark pala, light wheel mark. Masakit yan, ha? Ang interesting tong Kari. Magbaback siya or akay din tong blacklist, feeling ko lang. Kasi ganun yun eh. Or, kasi parang meron kang frontliner, ang ayaw mo dun sa frontliner mo ay nabobosit ng Kari. Oo. Grabe naman to. Ibang klase, no? Yung blacklist talaga iba Pero yung Drop brand eh. kakaiba, may ano to? What is XB, this? XB. May may content. May content habang nagbe-fix and pants eh. Matic na Sabi ni Derek, kunin mo yan, Kunin kunin mo mo. yan. Kunin mo yan, kunin mo yan. Yan ang ganda ng fix and pants sila. Oh. Mhm. Okay. Tapos kunyari, uma-acting. Ayo. Sina Carl TZ na, uy, ito dapat yung itsura natin sa content. Chicken ban tayo. Yung blacklist parang, wala lang, chilling. Chilling with like my a boys. villain eh. Oo. Chilling with my boys dito sa house. Oo. Akay nga, Akay, diba? Akay Mas well. Angel. Ay, ang kate ng lineup ng blacklist ha. Kuya Wolf ha. It's the Angela combo na alam gamit Angela. nila. Langela. Na Angela. Angelot. 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 Oo. Okay, looking for Bren. Thinking about their last pick, maybe a Baksha or a Farsa. Uy, Farsa. Kay last Farsa team. Natalia, ito, ano to bago tong bagong combo na nakikita natin. Bagong sa mga uso. international. Actually looking at MPL Indonesia when I was watching it, hindi sila natatakot na i-pick yung Farsa Natalia Oo. combo. Kasi ano yan i-core nila yung Farsa or something like nagpa-farm yung Farsa tapos yung Natalia pag manggugulo lang. Manggugulo Siya lang. yung anti-jungle. Oo. So meron kang taga-sepat. Imagine mo meron kang scouter na si Natalia. Tapos meron kang biglang feathered airstrike na From out of from nowhere. out of nowhere. Masakit. Masakit. Parang napanood ko nga yan, Kuya Wolf. Nangyayari talaga yan. And actually, pwedeng i-pull off talaga ng Bren yan kasi Bren is a team na kapag may nakita silang hero and sinabi, nandito, Matic. shoot agad eh. So, ngayon, core yung barats natin. Akay, Angela support. Tapos, by the way, Lasty and Few ang combo nila Natalia Farsa. Yeah. Si Farsa Natalie. Ang pinakabagong trend right now na ginagawa ngayon ng Bren Esports,
Ladies and gentlemen, this is game number 1 of series number 3. Series number 3 pa lang pala tayo for today. Out of 4. Out of 4. And this time, ang gagamit ng Barats ay si Edward, habang Angela pala si Dexter. So nag-switch. Flap Tizzy, look at this. Ang aga nito ha. Oo, ito yung tinatawag natin na the Tamus Cut. Oo, yung classic. Oh, punta agad siya Tamus sa Cut. orange. Pero nakita niya kasi, ay, walang nag-orange. So, balik na tayo sa lanes. Pwede at mukhang igugo nila dito si Edward Pulado! Sabi. Ang problema kasi talaga sa Barats, wala siyang mobility tool. At Oh, kapag ano pa siya, pag hindi pa siya matigas, hindi pa siya malaki, kayang-kaya siyang patayin. patayin ng mabilis. Lalo na't merong execute dito si kaibigang Lusty on the high and dry as well. So Right. ang daming damage output ang naibigay ng Bren Esports that time. And I think hindi rin in-expect ni Edward na doon iikot si Flap Tizzy at saka si Lusty. Oh, Eson with the jump. Nice punishment kay Few, but lang. Few will run away Yun habang lang. nagtitake lang sila ng jumper. Yun lang eh, no? Buffs. Oo. Parang ano, no, yung Bren pinipilit pa rin nila na kumuha ng mga onting place sa umpisa. Kahit na risky eh. Tapos then magbaback sila. As long na madelay nila yung kalaban, goods. Yeah, kasi it doesn't matter. Hindi masyado mahalaga na makapatay sila or anything. Ang gusto nila i-disrupt yung timing ng kalaban. Edward! Ay, buhay pa! Hindi na pala. Sinama niya may sa... Lord of Lava. Oo, sinama niya sa kanyang bangkay as Lusty. May kita ata siya dito. Ang ganda ng ginagawa ngayon dito ni Eson on spotting out certain heroes sa Bren Esports. That's why hindi nagagawa ng Bren Esports yung the usual na pang snowball. Oo. Rebo on the top lane against Yuzong, I think maganda yung matchup na to para sa isang X-board. Pwede siya maging aggressive. At nakakuha din ng mga crabs yan mula sa mini crabs at sa actual river crabs nga natin. Oo. Meanwhile, nandito Uy, si dito na si Carl Carl Tizzy on the bottom side. Tumama dito yung missile expert. Ang ganda ng pang-counter go ni Edward that time to set up the templates of blades na meron dito si Full Clip. Grabe naman yung paggamit ng missile expert. Nga Parang ngayon. ano no, parang ginamitan ng triangle ruler. Grabe si Edward. Oo. At, Ang hirap pa naman minsan ipang ano nun, ipang it's initiate one of the nun. hardest Oo. initiates kasi. The most difficult pala na gamitin. Kasi ang tagal bago makastun at kitang-kita kasi din ang kalaban mo eh. So madaling Oo. iwasan. Pero given the right situation, pag na-bait mo yung kalaban mo, definitely makakuha ka nga naman ng magandang initiations using that. Kung ang galing tumansya dito ni kaibigang Edward as Eson still using the blender para lang makita, ma-spot out dito si Lusty. Mukhang gugo pa rin ni Lusty to, nag-call, pero nandoon si paring Eson. Lusty, sinay ko dodge. niya ata dito. Full clip! Si Full Clip dito ang makakuha dito ng kill. At sabi nga naman, Kuya Wolf, napaka-pasans nga naman talaga ni Full Clip dito. As Carl Tizzy will back off. my God. Full Clip, sabi niya, teka lang Kuya Carla, malupit din akong umispada. At dahil dyan, Full Clip will take 2 kills. And you see what Rebo did just to run away, yung flicker, and as well as a few, para hindi rin sila makain ni Kuya Edward. Nevertheless, Full Clip, napakaganda na ginawa niya doon. So, nakita niya na doon yung Talia, hindi siya natakot. Alam niya, hindi, kaya to, makakapag-lifesteal siya. Oo. Ginamit niya yung Phantom Execution para makadodge ng ilang feathered airstrike, pati yung Thorn Rose, dahil alam niya na may babagsak na sa kanya. So, ang dami yung na-dodge doon. Tapos, kamuntikan pa niyang ma-outplay dun si Carl Tizzy. Ganito kapasan si Full Clip sa kanyang Lancelot. I can therefore say, ang taas ng mastery ni Full Clip dito sa hero nito. Kabisado niya eh. Usually nakikita natin mga lands na madaling mahuli. Kay Full Clip, pagka Thorn Rose niya, magugulat ka. Parang pinagsasabay niya yung Thorn Rose tsaka Phantom Execution. Ganon siya kabilis. Ooh, scary. Well, again, nangyari, may timeline nga na 100% win rate yung Full Clip Lancelot. Siguro medyo kulang sa tulog in the past few days. Pero ngayon parang tamang-tama ang lahat. Waking up at the right side of the bed. 3 kills agad para kay Full Clip. Napakalong. Early Ayun hindi mo mahuli agad Timing is key. Timing is key. And ang maganda kasi sa Lancelot, kapag kilala mo yung kalaban mo, like alam mo yung skill ng kalaban mo, Exactly. madadodge mo lahat eh. Whew. Magigets mo Game eh. knowledge din no? Dumadagdag din yung game knowledge. Yeah. Ayun ang mga hindi natin kayang moves. Oo naman.
hindi lang natin pinapakita, G. Oo nga syempre, naman. Tago strats. Tago strats lang dyan. muna. Tago strats lang. Pero syempre, guys, kung gusto nyong matuto ng Lance, I can therefore say si Full Clip ang Ay, isa oo. sa mga players na kailangan yung tutukan. Dahil Exactly. iba talaga gumamit ng Lancelot, ang bata na si Full Clip. I think di na nga siya pwede tawagin bata no? Talagang Full Clip na. You know, At ayun, nakakuha pa dito ng turtle. ang galing mag-dodge. Ibang klase bata mo, Kuya Wolf. Dodgerist, ba't ako? Dodgery si Kuya Full Clip. And this time, first time ko nakikita yung Bren na nasa ganitong Na sitwasyon. nape-pressure sila, no? Even with a decent draft from Brent Esports, it seems like Blacklist International. Ang kailangan lang nila is nothing too fancy. Oo, kalmalicious lang. Malicious lang. At ito na, nakakuha pa ng Torres si Full Clip. There you go. Edward looking for something to eat. Sabi niya, anong pwedeng kainin ngayon? Oo nga, gutom na ako. Kailangan ko na mag-dinner. Pero, Ram, yum, yum, ram, ram. Gabi. Ram, ram, ram. Busog, lusog. Busog-lusog. Si Edward dito, habang si Dexter gutom din doon sa gilid. Blacklist International, inabangan nila yung turtle, na timingan nila yun. Sorry, yung purple. Saktong-sakto kasi alam nila na maggagala doon yung Bren Esports. At syempre, knowing na Ling lineup yung Bren Esports, hindi nila basta-basta ibibigay yung purple buff na yun. At the same time, yung Blacklist International, naisip nila na ganito siguro yung gagawin ng Bren. Oo. So, tama na naglagay sila ng maraming members doon and tama yung nakuha nilang kill against Bren Esports. Now, they're up 4,000. Wow. That's really good. Ang taas pa ng pera ni Full Clip dito. Look at this, 2,000 gold ahead against Carl TZ. Mukhang hindi nagpi-pay off itong Natalia and Natalia Farsa, no? Farsa, lalo na kapag meron ka ring Angela sa lineup mo, hindi ka agad makakapag-burst. Hindi kasi kayo nakakapag-poke kasi may heal. Oo. Healing galing coming out from Dexter. That's what we can get now mula sa Blacklist International. I-stabilize din nila yung lanes nila. Matter of fact, wala pang napupush na Torrent Bren Esports. Oo. This is good for the team. At si Tam, si Flap TZ, Deadly Blade pa lang ang item. Wala pa siyang masyadong dito bonus. At makatina si Full Clip. Ibang klase yung mga yung amba Oo. May pag-amba at syempre kasama niya yung kuya niya na si Eson. Eson also doing a great job in this team. Naku po. Even Edward, ladies and gentlemen, Eson siya ata matitira dito. Brent needs this. Pero mukhang hindi nila makukuha. At napakommit dun si Flap TZ ng kanyang ultimate. Oo. Samantala si Barrett, nandito lang sa may bottom lane. Kahit yung Ling hindi kinaya yung wave clear at ang staying power nun. Curtis spots at Aqua. Umulis na lang Oh siya. my glove. Full clip. Okay. That's Ganoon scary. ka nire-respeto nung dalawang core heroes ang isa't isa. After the poke, instant Tempest of Blades para dito kay Cartesi and Full Clip. Hindi na siya nag-bother. Alam niya kasi na potentially bait yun. Yes. Nakapag-push ang Blacklist International. Ito yung problema pag yung Lancelot mataas yung madaming items. Ang Oo. bilis mag-push. Yeah. Napaka-okay. Okay din kasi siyang normal hit. Ito na naman the reset on the purple buff. Ultimate para kay Pew dito. Full Last clip. Insanity on Rebo. Edward. Ngayon, naghahanap siya ng pwedeng maswallow ng kanyang ultimate. Nararamdaman nila. Nakita nila. Oh! No! Huli ka, boy! Walang makakatakas sa akin. The spider senses. My spider senses is tingling. Sabi ni Full Clip dito, kitang-kita sa camera. Wala ka ng lusot. Lusty. At Wow. Napakagandang preparation mula sa Blacklist International. It really feels na sobrang prepared nila sa Brent Esports. Nakikita natin yan. Oh my, I can't believe what I'm seeing coming out from Blacklist International. This is the first time na nag-meet ang Blacklist at ang Bren Esports Exactly. sa MPL. And with this na 9 minutes in, ito ata yung first time na nachochoke ang Bren eh. Yeah. Siguro the second time, the first one was again sa Mega nung kakalabas lang ng Project Next at parang lost yung Bren Esports. But this time, parang ano yung planado mula sa Blacklist International. Ang dami pa nilang natitirang time bago nila i-pick yung Angela tsaka yung Akai nung last. Pero alam na nila. Tsaka ito yung masasabi natin na planado yung team. Yung mga set-up bans na sinasabi natin. Kagaya Katulad nung Kari,
na Kasi nagulat tayo. Hindi naman siya meta pick. Hindi rin siya pick na laging kinukuha ng Bren Esports. Oo. Kaya siya naging setup ban. Kasi na-setup niya yung pagkuha ng Akai para sa Blacklist International. Yes, and alam kasi na Blacklist na yun yung main counter sa lineup nila. Exactly. No, nauubusin nun yung kanilang mga carries, Yes. kanilang mga tanks. Even though nandoon na yung Ling na pinili na ng Bren Esports, hindi pa rin sila nagpatumpik-tumpik. Yes. Iban natin itong carry na to. And with that, sino ang sagot ngayon ng Bren dito sa Barats? Napakakunat na ng Barats. Ang kunat namin. Mm. Nandito sila. Naku, naramdaman. Kaso, nandito pala si Oh, Carl no. TZ gets the kill. Nice one. Okay, Bren Esports. Makikita ba sila dito? Naramdaman actually ni Eson, but hindi pa rin itutuloy ng Blacklist International. Nakapitas ng kakaibang pitas ang Bren Esports. Have to take note though, yung map control natin na nasa side ng Blacklist International pa rin. This is owing to the fact na 5 tore na yung napatumba nila. Yung isang outer turret na nakikita natin, actually inner turret ang tawag dyan, nasa Bren Esports side. Si Ribbon, naku po, natutunaw. Oh, to now. Oh my glove. Buti na lang nakapag-play. Oh, nakita mo yung moves ni May ano yun, no? Full Clip. May moves eh. May in-out, tapos torn draws. May parang, kumbaga para siyang si Allen Iverson. Ay, naku po. Yung hindi, Naku po, naku Edward. po, huli ata. Oh! Buti na lang nakatanong. Buti na lang may Tempest of Blades and RTC will get out. This is the problem ngayon ng Bren Esports. Pati yung Barats ang taas na rin ng damage output. Kahit makunat na rin. So, nasa kanya na lahat. Ang isa na lang sigurong wala sa Barats talaga is yung movement speed or yung mobility tools. Oo, pero Inipit kaya, na. kaya nga siya Naku piniplay. po. At ayan, kakagatin na yan. Here comes the so-called teamwork. Poison damage. Mula dito kay Edward. Pero, still, Blacklist International, ang ginagawa lang nila ngayon dito, Wolf, hindi man sila nagtitake ng 5-on-5 team fights. Pumipitas naman sila ng pumipitas. And I think that's the reason why hindi makapwesto si Lusty. Yeah. Hindi rin makapwesto si Few. Kasi, ano to eh, it's all about yung, kaya, I mean, ulitin ko yung sinabi ko, map control, di ba? Ang dami kasing nakukuha out of the map control, mga kaibigan. Una sa lahat, pwestuhan. Mahirap pumwesto kapag yung kalaban mo ay may map control. Oo. Pangalawa, yung mismong pagdepensa na lang. Di ba? Pagpa-farm. Yep. Makapagdepensa ka, yes, siguro continuously. Hindi ka mapupusyan. Pero yung hindi ka makalabas sa base mo para kumuha ng jungle, Oo. doon ka na dedelix. Napakahirap talaga. Ang comeback potential dito para sa Bren Esports, I think, is for them to regain that map control. Kuya Wolf. Yes, oh no. Kaso napakahirap ata dahil si Eson ang una makukuha dito. Nice initiation coming in from Bren. Habang si Carl TZ dito, pinch voice in. Full clip, attacking Lusty. Phantom execution for the monster kill. Nandito na rin ang Heart Guard para kay Full clip. Mukhang itutuloy-tuloy na rin nila to. Flap TZ Pulado. Hindi pa siya mawawala dito. Meron pa ding kagat si Edward dito. And actually, the unsung hero, Aqua, hindi rin nila mapatamaan para sa side ng Bren Esports. Dexter una mawala. Nagspadahan na si Carl TZ at saka si Full Clip. Ang daming in-out. Grabe! Galingan. Nakita mo yun? Pag nag-crossover si Full Clip, magko-crossover din dito si Carl TZ. And one Grand Prix ang nangyayari ngayon. Oo. Ang makikita ko naman, though, para sa Blacklist International, alam nila yung lamang nila. And I think that move was okay. It's just that yung Bren Esports, hindi to team na basta-basta na lang magpapadarag or anything. In fact, Curtizy nakahanap pa dun sa likuran. Parang anime battle to. Parang Goku versus Vegeta. Curtizy versus Full Clip. Ang galing eh. Parehas silang Action J eh. Action Jackson. Action Jackson, parehas flashy. Ito yung type ng athletic, mabilis. Daming pinipindot eh. Parehas sila ng pinipindot. Mabilis Ang bilis. ang kanilang mga daliri at ang utak na rin. I think that it's all about the killer instincts din ng parehas na players na to. Full Clip, even as a rookie, merong killer instincts. And yun yung mga hinahanap natin sa mga batang players at sa mga rookie players, yung parang walang takot. At knowing that Full Clip is one of those players na fit dun sa ganung profile, man, yung Blacklist International, malayo talaga maabot nito. This is a battle between the superstars, the main hyper carries of Bren Esports. Sabi ni Full Clip dito, kung kaya mo, Carl TZ, na mag-tres
babalikan kita ng fade away. Mhm. Sabi naman ni Carl TC, kung kaya mo mag-fade away, kaya ko mag-windmill dunk. Mhm. Exactly. And may si Pakitaan Halberd, ng moves eh. si Halberd coming out from Cartese, probably one of the first times na makakita niya. Pero kasi saktong-sakto yan sa style ng Blacklist International sustained game. Yeah. Kailangan yan bawasan ng Bren Esports and I think that they're itemizing well. Oo nga. The sustain from the Barats and from the Yuzong, mas nagiging mas makunat pa kaysa sa Tams eh, no? Mhm, mhm. Nabibitin eh. Kasi umaabot hanggang 3 bars yung chunk ng buhay ni Edward. O si Ribo, munti ka pa mawala ng Firaga, but nandito si Aqua. Okay? Aqua, Dragon Tail, Edward. Ayun o, magtatatlong bar na oh. Mhm. Ang kunat. Ang kunat. Big guy. At nakikita mo yung si Dexter, oh. Nandun na siya. Alam, kung naglalaro kayo ng football, para siyang quarterback ngayon. Nandun sa likuran. Sige, ito, pwesto kayo dito. Tapos Oo. mag-hardguard na lang ako. And talagang hindi siya mamain. Naku, si Flap. Naku, si Flap TZ ata mahuli dito. Inactivate niya yung Contract Inferno pero kailangan niyang matake. Wala siyang mabanatan pero nakawala pa siya. Inabot siya ng Dragon hanggang sa loob. Masyado pa malalim Naku to. po, shutdown. Naku, kinagat ni Edward dito. Shutdown para kay Full Clip. Yung art guard na kay Edward dito pero nasan yung damage ng Blacklist International? Yun yung unang nawala. Edward, napakakunat pa nga. Oh. Bren Esports running wild. Dexter tatamaan dito. Mapapa-flicker out na lang siya. Discipline from the Natalia and from the Ling. Lilipat sila ng lane. Defense mula sa Bren Esports. Full Clip ang unang nataya. Sa sobrang ganda ng sabayan ng Bren Esports at Blacklist dun sa kanilang mga carries, nakaka-amaze na gang panoorin. But this time, Cartese ang nanalo sa laban. And medyo nag-hesitate at nanggigil yung Blacklist International. Ngayon nag-aaroon na naman ng agawan ng purple buff. Sino nga ba makuha? Sa likuran, nandun si Aqua. 5 seconds pa para kay Full Clip dito at eto na si Carl TZ coming in with the ultimate. Kalahati pa rin ang buhay ni Edward dito habang ito ay mawawala na. Puppets on the string, tatama dito ay Flap TZ. Habang si Rebo, the burst is real. The doctor is in! Sabi ni Doc Rebo dito, kayang-kaya ko naman patumbahin yan. And that will give Bren Esports the opportunity to get this Lord ngayon na, ngayon din, Wolf. Wow! For V5 pa rin to, Manjin. This could still be doable para sa Blacklist International. Pumipwesto na sila. Kailangan mag-ingat, i-reset ba? Eso nandito para medyo, Okay, pero ni-reset, na talaga. ni-reset. Si Flap TC nga lang, nangyayari ba nga? Buhay pa rin si Flap TC dito pero joke lang nagkaipitan. Sabi ni Eson, dito ka, halika dito. Aqua, naging Dragon. Si Pew, naging Phoenix. The Animorphers ulit is real. Habang si Ribo dito, umaapoy-apoy. Aqua trying to do the lifesteal para sa kanyang Dragon Tail. Meanwhile, kung titignan natin dito, ang bottom side, kailangan atang dumipensa ng Blacklist. Pero dito si Full Clip, outplayed. Oh my glove! Doc Ribo with an Nandito na si outplay. Cartese. Dodge! Dodge! Easy dodge is real but it's not gonna be enough. Nagulangan dito ang Blacklist International. Sabi ni Doc Ribo, parang yung sinabi ni Hayes kanina, bata ka pa. Triple kill para kay Carl TZ at dito na magko-collapse ang Blacklist International. Can Bren Esports convert this sa isang malupit na Lord take? Kanina lamang ang Blacklist International ng madaming gold ngayon, 1,000 na lang. In fact, Bren Esports are poised to take this. What an outplay. Dahil nandun bigla si Pew para makaligtas si Ribo. Tapos alam nila dahil bawas na yung Lancelot, kailangan na lang ni Cartese para tapusin yun. Grabe, bet. Na-dodge man. Tinry pang i-dodge si Full Clip. Actually, na-dodge siya with the Thorn Doors. Kaso, Oo. masyado na siyang low. Na veteran moves eh. Veteran moves. Kumbaga, Si Ribo. dinaan sa gulang eh. Pumunta doon si Pew kasi alam niya na mahabol si Ribo. So sabi ni Pew, Doc Ribs, halika na dito. Ako bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Kung dati magkalaban tayo, unity tayo ngayon para makuha nila ang puntos ng laban na to. Blacklist International, we all thought na sa kanila na yung game. But Bren Esports, Tignan mo yan. wow. That mountain na ginawa ng Bren Esports. Well, Blacklist International yung nagpataas. Pero yung Bren Esports, hinahatak na nila pababa. Ngayon, sila na yung lamang sa Wow. ginto, sa pera. Mas mayaman na significantly. At wala na yung na-build dito ng Blacklist International na lamang when it comes to map control. Kasi Bren Esports have taken it back. Oo nga, Kuya Wolf.
And gusto ko lang sana i-point out na hindi pa namamatay si Doc Ribo. Oo nga, 2-0 and 2. 2-0 and 2 Pati na rin si Cartesi. in this game. And Bren pa ang una makakabasag dito. This is sad news para sa Blacklist International. And usually kapag ganito yung nangyayaring games, nagpo-fall off sila ng game number 2. I hope na hindi maapektuhan yung mental fortitude nila ngayon kapag nakakambak pa ang Bren. Kasi yung comeback potential ng Blacklist, nasa na nga ba, Wolf? We'll see sa defense nila. Lancelot, hindi siya yung hero na aasahan mo sa late game, pero tingnan natin. Initiation para kay Doc Ribo dito. Cartesi na dodge niya. Yung Phantom execution full clip. Ganun din naman si full clip para sa Tempest of Blades. Habang sina Flap TZ nandito sa gilid. Si Dexstar ang unang mawawala. 1 minuto pero Winter Truncheon for Lusty to dodge the Detona's welcome. Pero okay lang yon dahil 2-on-2 ang nangyaring laban doon sa bandang gilid. Habang 3-on-3 na lang ngayon. Make that 2-on-3. Lamang dito ang side ng Blacklist. Eson, 1,000 pounder out. Buhay pa rin si Edward. Buhay pa rin si Full Clip. Pero mega minions na to. Full Clip, nag-run. Naku po, tumakbo. Second Phantom Execution. Pero Cartesi nandito pa rin. Oh! Shutdown mula kay Edward at yun, may naipit pa. Nagkaipitan pa nga. Eson Esports, will he save the day? Yes, he will. Namatay si Cartesi dito. Tumama yung isang hit. At Blacklist International, buhay pa ang kanilang base. Hindi pa tapos. Parang yung tinatry nila kabulin lagi si Cartesi at may doon sila na-outplay. However, the last clash, finally, nataya na nga nila si Cartesi. Yung mataya-taya kasi parang langit lupa para kay ano no? Kay Cartesi tsaka kay ano Full Clip Pero ang lamang ni Cartesi, pwede nga, meron siyang langit. Ay, oo nga. Si Full Clip, puro lupa, Puro lupa lang. Pero nakita mo yung ginagawa nilang, yung labanan nila kanina. Pagka Oo, Tempest of Blades, may Torn Rose. Tapos nung pa-dodge na, tinatimingan na ng Phantom Execution, kaso nakatalon muna si Cartesi. ibang Min-maxing from both players. Ngayon, ang problema sa ating clash, nakapag-depensa ngayon Blacklist International, and that's natural kasi yung Bren Esports naman ay nahirapan din naman mag-push. Kahit nakalinis nila yan, syempre may trade-offs din na nangyayari in between. Oo. Now, Bren Esports, nakuha nila yung advantage. Papunta tayo sa 22 minutes, 23 minutes, that's already the late game. At alam natin, ang isang Lancelot ay hindi mo na ganun maaasahan sa late game unless makahanap ng tamang mga timings. Yung damage output ng isang Lancelot ay hindi kakayanin yung nagagawa ng isang Ling. Totoo. Ilang beses na natin nakita yan. At ilang beses na rin natin nakita ang link ni Cartesi na talagang nagpapanalo sa late game. Exactly. And with that, sa 12-13 na ating score, boys and girls, this is the round number, pag ilang Lord na ba nitong game na to? Pero mukhang eto na ata ang Lord Ender para sa Blacklist International. 23 minutes, man. Wala silang choice kundi magstay sa loob ng lane, sa loob ng base. Napakadaling pag-take para sa Bren Esports. Hindi man lang na-contest ng Blacklist International. Kasi kung titignan mo yung mga movements ng Bren Esports palayo. Oo. Blacklist International, sila ang lamang sa goal. This is what I'm really surprised about. Pero syempre, alam natin, ang lamang talaga sa laro ay ang Bren Esports ngayon. Meron silang Lord at meron silang lamang sa minions dahil ang kunat na ng mga minions sila because of the mega minions or the big minions that we have. At mukhang nasa smart position na dito si Lusty. And this is going to be hard para sa Blacklist International. Who is gonna initiate the fight? Kuya Wolf. Napakahirap nito. Even Aqua, look at that. Look at the damage ni Lusty kay Aqua dito. More than 4K. Mauna, tignan natin kung ano mangyayari dito. Yep. Makikita natin dito si Edward na sinasay ko lang. Hindi pwedeng iwahiwala yung Blacklist, ha? Yeah, okay, nagkakasaykuhan. Doc Ribo with the ultimate. Pero yung Lord dito, atake niya ba yung base? Mukhang hindi na. Si Pew dito mag-feather airstrike. Pero ginugo siya ngayon ni Full Clip. Full Clip, mag-isa. Oh! Hindi na kailangan pa. Dahil Bren Esports ending the game. Bren Esports. Better knowledge sa game. Mas mataas na experience. You have to give it to Blacklist International. Sobrang ganda ng kanilang simula. Ang ganda ng kanilang
pag-take over ng game, map control was there. You know that they're doing their job. Nasa listahan, nasa script yan. Ngayon, Bren Esports, alam nila kung paano mag-punish. Dun sa mga types, particularly nung nahanap nila for the first time si Full Clip, dun sa laban dun sa orange buff, dun sa orange buff sa top lane, yung Blacklist International, medyo nag-hesitate sila kasi may clash na nangyari sa Bren Esports. Si Few nasa likod ng bakod at tinatry nilang habulin. Kaso, nung nakita ni Caltizi, nagkakamali kayo. Pinuntahan sa backlane si Full Clip at doon na napatay at tuloy-tuloy na ang pagkuha ng control ng Bren Esports. The veteran movements. Veteran moves, man. Yun ang ginamit ng Bren Esports. Kala natin, makukuha na ng Blacklist yun. Ang daming naganap sa laban na yon. But man, Rob Luna, ano ba sa tingin mo ang winning factor ng game? Of course, maraming salamat sa mga casters natin for that amazing cast. Just to answer, Manjane, ano nga kaya ang naging factor? Ang sagot ko is yung hindi pagkamatay ni Flap TC, nakatalon pa siya doon. That was actually their defense on their base turret, tier 3 nga sa mga iba na nakakaalam for that turret. But that was the base turret. Tumalon doon si nabuhay with the Coterent Inferno, yung Tamus natin, tumalon siya doon. And somehow, Aqua chase him down kasi nga isang hit na lang talaga. But na-sustain ni Flap and napatay si Full Clip doon sa may bandang likod. And the rest is gonna be history. Pero atin munang tignan ang item build dito ng ating mga players. As you can see here, what is lacking for the side of Blacklist International just in terms of the damage? They only have one mage damage and that is in the form of the Angela. Actually, there's nothing wrong about this. Definitely, Blacklist International's winning condition was the early to mid-game lead and that is also props to the amazing performance, of course, dito ni Full Clip. He's actually doing very, very well, dodging skill after skill na binabato sa kanya dito ng Bren Esports. Not something you see on a Lancelot user on this caliber. Ito na yung pinaka, I think, one of the highest na pwede mong makita on how to play this specific hero. But, of course, for the itemization here, for Bren Esports, makikita nyo dito something in common na binibuild dito, specifically nung mga makukunat natin. Actually, binenta lang dito ni Lusty. He actually has a Dreadnought armor dito kanina. Pinalitan niya lang ng Malefic Roar. But what is actually the use, of course, nito, this is actually already anti-Kiras. So, most of the time, the players here on the MPL just build the Dreadnought armor. It's like half of the passive, the unique passive deter ng anti-Kiras. Ano ba ang ginagawa niyan? It actually gives you a physical defense na nagsa-stack up to sa Dreadnought armor, I think 6%, pero stackable siya by 3. So, meaning to say, 18% damage reduction on the physical. It's actually very, very huge dahil halos lahat dito sa side ng Blacklist is physical, 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 physical. The only one who has magic is, of course, the Angela. Pero ilan lang ba ang damage ng Angela? Like 3 to 4 love waves and that was it. So, perfect itemization for the side of Bren Esports. And right after they build this Antikiras, they just can go full out damage. They can go for life spell bump or life steal kasi hindi na nila kailangang magdepensa for magic like building Oracle or even building Athena Shield. Now, let's go ahead and check the post-game stats. Alright, so from here, mga kaibigan, tignan natin. Look at here, Dexter, of course. Actually, Dexter is actually playing very, very good on the Angela. Kung mapapansin nyo, once lang siya napatay ni Lusty on the mid-game kasi alam ni Dexter kung saan siya talaga pupwesto dahil mid-game to late game, siya na lang yung pinapasok ng Natalia. But for the sake here, Full Clip doing very, very well for the damage and even almost siya na nga halos yata lahat ng bumasag nung total of 6 turret dito dahil nasa kanya lahat nung turret damage. But look at the soak up damage. Dito siguro nagsashine ang isang Barats. And take note guys, Barats was picked 3 times here on the MPL pero up until now wala pang nananalo for this hero. Maybe it states something that the Barats is not really working well in terms of the side lane natin. And I think this is also twice na natalo siya in head-to-head versus a Tamus. Now, for the side dito naman ng Bren Esports, Carl TZ is really very, very patient here. But what is more interesting here is, of course, Flop TC's sustainability. Look at that. He's actually been the one stanking it for the team and as well with Doc Rebo. Wow. And yeah,
bago ang lahat, atin munang tignan siguro din ang smart highlight of the game. Look at that, mga kaibigan. So this is already 12 minutes into the game. I think, yeah, definitely. Actually, tapos na dito yung game kung saan na medyo napalalim yung Blacklist International. And this is already the comeback coming from the Bren Esport. Carl TZ, very, very patient on this game. Actually, all throughout the game, at as you can see, ito pala yun. Ito yung pinilit nila habulin si Flap TC. Look at that, nabuhay doon si Flap TC, but Full Clip just did die, and somehow Blacklist International medyo na-dismantle yung kanilang formation there. Eson having a very good Hurricane Dance dito, mga kaibigan. I guess what's really lacking as well for Blacklist International during the team fight is that Aqua isn't actually getting any kills for this one. And the only damage that Blacklist is having is coming from Full Clip. If ever the Hurricane Dance has already been done, parang nahihirapan na ang Blacklist International to put up a punch papunta sa Bren Esports. Meanwhile, Bren Esports, every single one of their heroes are actually capable of killing anyone from the side of Blacklist. Yes, makunat ang Aka. Yes, makunat din dito si Edward if he actually has full stock dito sa kanyang barrats. But that doesn't mean hindi sila namamatay. And there is something na magandang mapanood din doon. Is actually, hinihintay ko siya. Yung sa pinaka-final team fight na sinubukan, nakainin ni Edward dito si Fiu, pero nag-winter truncheon siya. What a very good timing. Huminto doon yung ulti. Kumbaga parang na-fizzle, nawala. But he still, Full Clip, regardless, he actually has a very, very good game on the Lancelot. Still, Carl TZ gonna be our smart MVP for the game with a 714 KDA. You can see there, all to the late game, halos 2-0, something like 2-0 pa lang siya. He's actually very patient. At nakikita mo rin talaga na he actually knows when to go in. Hindi siya nanggigigil. There are actually times na nawala na rin siya ng purple buff niya, but he can be able to go still one-on-one with Full Clip onto the late game. And the outplays nga na nangyari doon sa team fight na yon, yung hindi nila napagkapatay doon sa Tamus, after that, Full Clip died. Everything went not so well for the side of Blacklist International. But before anything else, kaya pa kaya? I was really thinking about the points dito for Blacklist International. They were 22 right before that, but bago ang lahat, scan nyo muna ito, mga kaibigan, to show your support to our #1 overall for the whole regular season. A very, very successful performance, a run for almost 2 months dito sa MPL Season 6 Bren Esports, showing us that they are really the #1 here for MPL Season 6 regular season. And of course, Blacklist International, of course, props to them. Giving up Blacklist, gaya nga ng sabi ng mga casters natin, that might be one of the games na nahirapan talaga ang Bren Esport despite of a very, very good draft, hindi pa rin talaga kayang basta-bastahin ng Bren Esport. Yes, #1 kayo overall, but we have Blacklist International that can still put up a good fight. But malay nyo, sabi ng caster din natin, most of the time is that Blacklist International nagdi-decline yung kanilang performance if they're losing game #1. Malay nyo, ito na yung series na sila naman ang magka-comeback. And also, enjoy this giveaway code na hatid sa inyo ng MPL for you to be able to get in-game items from Mobile Legends and another bonus giveaway code. Yan, type nyo na yan dyan. Just have to search it on your browser kung saan nyo siya itatype. Redeem nyo yan, mga kaibigan. Makakuha kayo dyan. Even skins are even possible with that. But what is more possible is that if sumali kayo dito sa Mythical Raffle Draw, the QR code is on your screens right now, or you could just simply type it on your browser sa bit.ly/MRD-PO. Ayun na nga, mga kaibigan, we're just only on our 3rd series dito sa gabing ito. May isa pa tayong series mamaya. That's gonna be Onyx versus Aura, the rivalry. Pero bago natin pag-usapan ang pinakahuling serye ng laban o ng araw na ito, malay mo, ito pa, kaya Blacklist International going against for the 2nd time around sa ating overall #1 dito sa regular season. Will they be able to bounce back? What do you think, casters? Well, Rob Luna, sa tingin namin mainit talaga ang laban kasi mainit na din Ang Mainit. Sokmed Mainit na ang Sokmed. Parang
nagkakainit na naman. Nagkakainit na ng mga cheese max. Mga cheese max. It's all about the cheese max. All about the cheese max. Pero hindi natin kailangan pag-usapan yan, Manjane, dahil ang Sige. mainit ngayon ay ang Blacklist International versus Bren Esports. I believe na ang question ay kaya nga ba talaga ma-force ng Game 3? I believe so. In fact, ang Blacklist International ay almost na nilang naipanalo ang game number 1. Pero mukhang na-mention nga ito kanina, kapag na-awitize sila sa game 1, yung tipong panalo na natalo pa, Lagi. na-awitize. I can therefore say this is the, kung mangyari man yon, this is the third time na makikita ko yung blacklist Na ma-awitize. na ma-awitize. Kasi nangyari Bagong yun term nung yan, bago. guys. Nangyari yun. Kasi nung nakalaban nila yung ex alam ko nangyari yun eh. Mhm. Tapos may isa pang team na nangyari din yun eh. Was it Onic or... I forgot. Oo. Actually, basta Basta matagal na eh. Yung Yung first time nilang na panalo ka na, tapos Oo, natalo ka. natalo ka awit, pa. Tapos na-carry over mo sa game 2. Awit. Na-awitize. and pwede kasing hanggang game 2 umabot sa ganun na sayang. Yung ganun pakiramdam. I think kailangan ng blacklist matutunan yun ngayon na mag-reset heart talaga. Like reset heart. Kasi they did their best. And alam natin na yung galaw nila doon is planado, na ayos nila. Yep. The only thing is that yung Bren Esports na veteran move. Na veterans. Yun yung hindi nila in-expect. Kaya hindi mawawala ever si Ribo sa Bren Esports. Kasi meron siyang ganun na ini-exude. Meron siyang binibigay na something new sa Bren Esports na kapag nga nagkakaroon ng mga ganung moments, merong ganito kasi yan, guys. Parang Oo, lagi. may taga ganun eh. Lagi eh. Ganito yan. Nangyari Parang na sa amin yan dati. Parang class president. Oo. Nung season 2, nung binugbog kami ng Signal Ultra, Ganito yung yan eh. sinasabi ni sabi ni ni Doc Rebo eh. Sabi niya, season 1, lalakas namin. Grabe, pero season 2, binugbog kami. Ngayon, season 3, parang ganun. So, ang dami niya sinabi. Oo, dami. Oo. Yan si Ribo. But you know what? Yung going back dun sa joke lang yan, guys, ha? Yung Oo, joke lang yun. Joke lang yun. Tropa Baka- namin si Doc Ribs. Idol natin Kaya, yan, si Doc Ribs. kaya namin inaasar. Okay. Okay, Oo. going back, I think yung nagiging problem, bakit ganito yung nagiging mentality ng Blacklist International, bakit ito yung nagiging problema sa kanila, is they're a team na prepared. At alam natin, yung mga team na preparado, yung mga team na mayroong mga checklist na sinusundan. Step 1, yung cookbook teams na Oo. nakita natin. Step Oo. 1, ilagay ang bawang. Step 2, baliktad. Ilagay ang Painitin muna. mantika muna, tapos bawang. Oo. So meron silang steps. At kung isipin, ang Blacklist International, prepared sila doon. Saka, sige coach, gagawin natin yan. Tapos nakita nila sa first few minutes, tama naman. Uy, Tama yung all is going ginagawa. according to plan. Oo. Nangyari doon sa dulo. Parang nawalan sila ng ad-lib. Yun na nga. So, ang nangyari, dahil eto na yung cookbook natin, ito na yung steps, at pangit yung kinalabasan, parang dinadoubt nila yung sarili nila or parang nagugulo yung mindset nila na parang nadadala nila yun sa Hanggang second game. So, what is the moral lesson? Sometimes, pag sobrang prepared ang isang team at meron silang mga step-by-step process at hindi natuloy yun, dapat marunong kang mag-adlib. Yeah. Kumbaga, alam mo kung paano i-fix yun. Kailangan marunong kang mag-adapt. Mhm. Marunong kang, yun nga, mag-adlib. Ang nangyari kanina, after that certain clash in the top lane, it seems like nagtuloy-tuloy na yung adlib na hindi in-expect dito ng Blacklist. Exactly. To the point na I think what they're trying to do is they're still playing na they still think na sila yung nananalo. Mhm. Exactly. Which is actually, mararamdaman mo yun, natatalo na tayo Mhm. kailangan na natin mag-adjust. Exactly. Which is, ganon yung brain parang they know when they're losing. Tama yan. Diba? Tama yan. Good thing that you pointed that out. You know, Manjin, I think the top teams that we know, Onic, Aura, and Bren, at a certain point, Omega, they know kung kailan sila lugi. Hindi lang dahil sa stats, Hindi lang, obviously, alam mo kung kailan ka lugi sa gold. We're behind in gold. Oo. Gaganon mo lang yan. But, teams know kung paano sila makakabangon dun sa pagkapan. Meron silang ways para maibalik yung laban. And you Oo. can get that from experience, from veterancy. At you can also get that from Oo. training under good coaching staff. Yun. Kapag tinitrain ka constantly ng isang ng coaches ninyo, analysts, Sa whatsoever, mindset. sa mindset at kung ano yung Oo. mga gagawin pag ganito yung nangyari, dun gumaganda yung ways nyo to come back. Totoo ka dyan. And now, moving on, it seems like unfazed actually ang Blacklist International doon sa game number 1, Wolf.
parang ang sabi nila dito, kalma lang kayo kay Manjin Kuya Wolf. Easy Naiintindihan namin at fully aware kami sa mga nangyayari. We know na sa amin na talaga yung game na yon. And this time, papakitaan namin kayo ng malupit na draft na naman. Ooh, Khalid Ali. opening para dito sa side ng Bren. Meanwhile, Blacklist, pwede nila actually nakawin yung Selena Yes, or yung Fars. Natalia. Natalia, 100% sure na pwedeng kunin yan. Valier, along the way, pwede na kunin. Pero I think I'm leaning more towards Natalia. Natalia. Chango Barretts. Chango ba? Yung Barrett's pick nila kanina is undoubtedly good. Mhm. Makakita kaya tayo ulit dito ng Cariban? Maybe. Parang hindi na. Feeling ko nga pakawalang ban eh. Pero kasi setup ban nila yun. Oo nga, Hindi setup natin ban sila eh. pwedeng i-blame for that. I-blame, If yeah, that's yeah. their idea of winning, Yeah, tama. by tama. all means do that. Kasi ang iniisip lang siguro ng Blacklist International, hindi naman yung mismong galawan ng kalaban yung makatalo sa atin. It's just the hero. Yung hero. Correct. Tama ka dyan. Natalia was banned and I think yung Blacklist International can go for Selena because of this Oh! Kufra Lance. Papakitaan. Ninakaw nila yung Lancelot. So ano, lilipat na ba si Ling dito sa lilipat na ba si Full Clip sa Ling? Kahit hindi. Makes Why sense. not? Pasok sa bangayan. I think okay lang talaga na mag-link. Although may... Ngayon na, Kufra. no? Mag-Ling na. Ubusan kasi sila if na. Or maybe go for Yisun Shin since meron naman silang way para mag-prolong ng laban. Pwede sila mag-Yisun Shin themselves. Pwede. Tapos- Mas trip ko Yishun Shin kaysa pagkalaban ko Fre. Mm. Kaysa Ling. And kaya-kaya niyang i-dodge yung Lancelot. Oh! Akay agad. Grabe. Kay Prayo pick, ha? Yes. Interesting na naman ang mga picks and bans dito ni Kuya Bonchan. Hmm. Iba talaga ang utak ni Kuya Bonchan, eh. Iba, no? I think yung Blacklist International, hindi sila yung klase ng team na parang kunin agad natin kasi baka maban ng kalaban. They're the kind of team na, hindi, sige, puro open picks muna tayo dito. Tapos tsaka natin i-counter. Oo. Yung Bren Esports definitely will ban out the lane. Yan na lang yung nagiging threat sa kanila. And maybe Yisun Shin next. And sa Blacklist International naman, ang kanilang napili is the Selena. Maybe get a Valier ban or Farsa. Yun, Farsa ang kanilang ban. Oo. At Bren na actually ang nag-ban dito ng Ling. So nagkaubusan ng supports para sa kabila. Sabay Bren Esports, binaban dito ang Yishun Shin. So ano matitira Yun na eh. dito para kay Kay Kuya Full Clip. Definitely bad para sa Blacklist International. Napakahirap na sitwasyon to. What do you pick now? Do you go Hellcurt? Kaya nga siguro sila nag-Akai pick para makapag-Hellcurt. Para may pwesto yung Hellcurt, no? Pero Eagles pa rin yata sa Kufra in a way. Claude, maybe? Okay. Oh. Okay, so they have a side lane. Side lane Carmilla. Carmilla. Side lane Barats. Support Carmilla. Support Chang. Mm. Eto na ba? Pwedeng carry Chang-O eh. Edward Chang-O to eh. Chang-O. Side lane Chang-O. Support Carmilla. Support Akai. Mhm. Tapos kulang na lang sila ng full clip hero. something like Claude or... actually, hindi ako magulat kung nag-Hellcurt nga sila sa Blacklist International. Knowing this team. But also, 1-1 is the hero of choice na nakikita ko rin sa Blacklist International when they do play this. Camilla. So, Lunox as the support. And okay. So, Valier support. And side lane, Rebo Lunox. Iba, alam mo lahat ng hero kaya gamitin ni Doc Rebo eh. No? Doc Rebo. Mapa-mage, mapa-tank, mapa-support, mapa-carry. Walang kinakatakutan na hero pick. Kinakatakutan na hero pick. Basta't napipindot. Basta pwede. Basta napipindot, pwede sa akin yan. Pwede sa akin yan. Dati nga, nagkikimi pa yan eh. Okay. I'm leaning sa 1-1. 1-1. International. Para may dodge mechanic Feeling ko Claude. or Claude. Para tempo. Para kaya Claude. Kaso, Delic sa Lancelot. Hellcurt could make sense as well from Blacklist. Oh. Oh! Ho, ho. Here we go! I'm so happy. Here we go! May glow up din yan, May men. glow up din yan.
Kung naubos na ang energy ninyo, eto na Eto ang na. pagbabalik. Men, sabi ni Mia, pakita ko na yung pusod Pakita ko. ko na ang pusod ko. Dati ba wala siyang pusod? Hindi ko alam. Pero ngayon kasi kita na sa ano, no? Sa TV. camera ang pusod niya eh. Pusod. Pusod Nation, naka-crop top. Naka-crop top na. Oh my glove. For the first time in forever in the history of MPL, sa wakas, Mia. nakakita tayo ng Mia. Mia. Men, merong interesting dito na mechanic ang isang Mia. Ano, Kuya Wolf? Well, meron siya nung ensnare aga or the kung tawag ba dun sa control na yun, I forgot. But there was a parang root or ensnare Yeah. na agad meron na pagkalapag niya, di ba? Dati, kailangan mo tumambay doon bago ka makontrol. But now, instant usually. I'm not entirely sure kung yun ang idea ng Blacklist International laban sa Lancelot. Para Yeah. meron kang instant control agad. But it could be. Pwede natin makita yan. Actually, ang nagdadala dyan sa Mia, sa tingin ko, Kuya Wolf, hindi, bukod doon sa sinasabi mong insnare, yung passive. Yung literal na normal ka na lang sa gilid. Oo. Tapos, Normalan sa Gedli. Kukuha ka ng mga Shadow Clone Jutsu. Yung Eto- Shadow Clone Jutsu kasi nagdadala doon yung passive, yung tinatawag nating Moon Blessing. Ito talaga yung poster hero. Ito talaga yun. Yung poster hero ng Mobile Legends. Ito yung hero na nasa tarpaulin. Exactly. Kahit ano mangyari, pero na first blood si Full Clip. Si Edward ang magkikerry. Oo. Side lane. Oo, side lane Mia na nakaano. Weapon mastery ba to? Weapon mastery nga. Weapon Master. Alright. Wow, okay. So may Interesting. 10% Okay. damage. Sa Si mga Aqua, weapons, habang si Aqua sumasidestep, no? sumasidestep, pero sinunog lang ni Few. Ito yung mahirap yan. Sa Mia, pag nag-stack na yan, ayan na. May lalabas na mga Shadow Clone Jutsu. Yung mga Shadow Clone Jutsu, yung masakit dyan, Kuya Wolf. Shadow Clone? Oo, yung biglang nagiging dalawa yung Mia. Sa Hidden Moonlight. Oo. Promise nagiging dalawa yan. Ang tawag doon sa pangalawa niya si Moonlight Shadow. Tama. Yung Bakit? pangalawang Mia. Oo nga. Tama nga. Naisusulat niya kahit i-research niyo pa. Research nyo pa yan. Hanapin Oo. nyo pa. Namin niyo pa. Ang mga script. Oo. Ako, kita mo talaga yun, no? Mukha ng Emil yan eh. Oo, totoo. Oh, yan na. Oo. Pinaulan niya na ng mga pana. Sabi niya, sila kayo, Kuya Wolf, Kuya Manjin. Hindi ko pa oras eh. Hindi ko Mamaya. pa time para pumasok sa Sa eksena. gera. Oo. Hindi ko pa eksena. So, Pag- nakuha ni nakuha Dexter ni Chang. Dexter. So, si Full Clip Carmilla. Okay. Oo nga, no? First time ko nakita si Full Clip actually sa hero na hindi Action Kakaibib. Jackson eh. Oo. Kakaibib. At eto na si Edward. Ayun, Pwestuhan lang ang kailangan ng Mia pero wala pa siyang item kaya tinutuloy-tuloy ng Bren Esports yung panggugulo. Nakita mo, almost done with the energy shields. Energy shields. At mukhang Uy. Ay, natutulak yung Quick Sand yung Guard. Quick Sun Guard Oo. ni Flap TZ. At ayan, nakuha na sila ng 19 gold. Sa Ang mabilis. Sa baba. Sa baba, okay. Oh. Kita rin kasi, no? Kita rin. At, ay, ang aga. Naku po. Aga ng basag pero the Detonas Welcome will take down Flap TZ. Madali lang din kasing lamunin yung yung Quick Sun Guard. Pag madaling lamunin ang isang Khalid kasi medyo alam mo kung saan papunta eh. Oo. Asa na si Poster Girl? Mamaya magpa-farm Mamaya pa pa yan, lang. magpa-farm pa yan si Mia. Easy ka lang kasi, Kuya Wolf. Alam mo naman pag nag-farm ang Mia farmer nga yan eh. Men, lupit na may Mia na may Khalid pa. Oo. Tama. Ang galing mo doon, Wolf. Oo. Solid ka doon. Meanwhile, yung turtle ay makakuha dito ni Carl TZ. No damage whatsoever para kay Full Clip. At nandito na si Edward Cullen popping the first kill. Pero pili ko late game talaga to, Kuya Wolf. It's all about the late It's all game. about the late game para sa Hindi natin pwedeng tignan tong hero na to at sabihin natin hindi siya viable kasi nasa start pa lang. However, in Bren Sports, alam nila yun eh. Oo. Nakikita nila yung lineup ng Blacklist International. Sabi dito ni Coach Daki, guys, kasi ganito yan. Dapat push nyo na agad. Dapat kasi, oo. Kasi push niya. So sabi nung mga Bren Sports, sige po. Oo. Sige, Coach. Let's go. sige. Sige, yes, Coach. Sige. Eh, paano naman si Kuya Bonchon?
Kuya Bonchan. Hindi ko alam. Hindi kasi natin madalas kakausap ni Kuya Oo. Bonchan. Pero guys, parang pwede to guys. Oo. Sabi lang ni Kuya Eson dyan, tama yan, that's right. Oo. Ginaganon lang ni Eson yan. Oo. Tama yan, that's right. Tama yan, coach. That's right. Masakit yan. Oo. Tama yan, that's right. Tama. Pero yung brand dito, Kuya Wolf, parang nagiging one-sided na yung laro natin kasi definitely ayaw nilang umabot ng late game. And what? Naku po. Oh my G. Nahu. The Raging Sandstorm to the Tyrant's Revenge. Mukhang tagilid ang vapor ng Blacklist. Tumama dito yung Arrow Eclipse. Pero still, it doesn't matter para sa side ng Blacklist International. Edward, can he pop the shadow? Hindi pa din. kinaya. At ayan na, the classic Bren Bravado. The Bren Bravado, indeed. That TP, bago na yung tipihan nila, oh. Doon na sa gitna nung dalawang tore. In the middle. In the middle of the towers. Oh my. Bren, Parang ayaw nang paabuti ng Bren sa Kuya Wolf pa. Sa late game. yung Blacklist International definitely ay na-feel nila na baka pwede to. Kaso, yung Bren Esports, hindi mo pwedeng gawin sa kanila yan. Alam nila yung mga ins and outs ng heroes. Oo. Inaral muna nila bago nila sabing, viable to. Hindi ko viable yun, guys. Sabi ni Oo. Coach Ducky. So, sabi ng Blacklist International, sige, try natin. Pero yung Bren Esports, alam na nila yung kailangan na gawin. Which is to apply pressure. Be aggressive. Oo. Lalong-lalo na nag-sideline yung Mia. Naku po, exposed na exposed yan. Totoo. I mean, Yeah. syempre, hindi siya talagang literally exposed. Pero ang dali niyang Ipil. i-exploit Yeah. dun sa bottom lane. Ipil nga. like you're saying. Napakalambot and kailangan niya pa yung ulti niya para makatakas. Oo. So kaya napilitan siya dito mag-flicker. Ang gagawin mo kasi dyan, so spam mo yung first skill mo para may wave clear ka. So Oo. ang problema mo, yung damage mo, 10 beats. 10 beats pa. So Sa early mauuna game. pa rin yung mauuna pa rin yung kalaban mo na mataas yung wave clear, mag-wave Exactly. clear. Ang kanyang katapat ay Lunox. So, Oo. 100% Lunox will win that matchup. Oo. I-clear lang niya yung wave tapos kuha sila. Di ba? Literally nakakuha sila ng maraming energy shield dun sa baba. Daming gold at overwhelming na ang Bren Esports. 8,000. Wow. Man. Ang taas ng gold lead. And Kuya Wolf, this is a reminisce ng Season 1 Bren Esports. Ganito. Season 2 Bren Esports pala. Ganito lagi. Lahat ng laban nila. Laging. Uy! Hindi na naabot. Di inaabot. Pero Eson dito with the pin down para kay Pew. At buhay pa ata si Pew pero hindi na. Tinamaan siya dito ng Blender. Eson Polado na din. Lasty Polado. Napakasakit. Uy na. Oy, flicker in. Aba. Ibang klase. Kuya Edward. May that was a very aggressive move mula sa Bren Esports. Lupit. Masyado sila maasim doon. Oh, At lalo na para sila na Blacklist International. lupit ni Kuya Edward doon. Mhm. The Mia plays from Edward. Actually, dyan talaga tayo titingin sa kanya. Mhm. Kasi naman, bago lang, first time ever Oo. na makikita natin ng Mia sa professional play. Gusto ko makita yung sinasabi mo yung yung Arrow of Eclipse, yung ensnare. Yun yung dati kasi lang yun mga arrows na pababa lang ng pababa. Oo. Ngayon, pag tumama yung stun nun, gana, tapos pre-hit ka. Oo. Kaso ang problema, kung ma-pre-hit nga dito si Kuya Edward, bitin pa rin yung damage output niya. Nakakapagtaka talaga ito. Parang pinapanood sila lagi, no? Pinapanood data nila sarili nila. Pwede naman. Pero ang nakakatawa talaga dito sa Blacklist International, mukhang nag-chill na lang sila. Nag-chill na lang sila, alam na nila